Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ganyan kayo makatingin sa akin. Kasi may ibang landi yung hawak mo dyan sa unan. Pagkatapos yung hilik mo, hindi hilik eh. Parang nalalaginip ka ng wild. Natunghen nga natin ang mainit na paghahalikan nila Bubbles at Tanggol. Pero di inaasahan na panaginip lang pala ito ni Bubbles habang yakap-yakap ang kanyang unan. Kaya hindi may iwasang pagtripan siya ng kanyang mga kaibigan dahil para bang may halong mali siya na ang pagyakap niya sa kanyang unan. Kaya sa inis ay muli na lang natulog si Bubbles. At si Owing naman ay tuluyan ng nagkamalay. Kaya ipinaalam na rin ng doktor na nakalabas na nga ang kanyang mga kasamahan. At kung sakaling bumuti na ang kanyang kalagayan ay makakabalik na rin siya sa kulungan. Habang ang mga taga-Quiapo naman ay busy na sa pag-aayos sa nalalapit na pista ng Nazareno. Kaya maaga na ring umalis si Rigor. Kaya si Marites ay aligagang-aligaga na sa pagluluto ng almusal at ayaw pang patulungin si Tinding. Pero di may iwasang mag-alala ang kanyang pamilya, lalo na nakapansin-pansin ang pagiging balisa nito. At sina Don Matsing at Doña Nita naman ay maagang naghanda sa kanilang pag-alis, kaya hinatid na rin sila ni Mokang palabas ng mansyon, kung saan nakita nga nila ang relief goods na hinanda ni Severino. At kapansin-pansin nga ang laki ng mukha nila Doña Nita at Don Matsing sa mga kahon. Kaya sa pagbukas ni Mokang ay nakita niya ang laman nito at laking gulat niya na pati ang mga pack ng bigas at lahat ng laman nito ay may mukha ng kanyang mga magulang na para bang tatakbo ng eleksyon. Siyempre para alam ng mga tao kung sino yung nagbibigay. Tatanawin nilang utang na loob sa atin niya, balang araw, pwede natin silang singilin. Pero dahil sa kagustuhan ito ni Don Matsing ay wala nang nagawa si Mokang at si David naman ay maagang ginising si Camille. Lalo na may malaki silang transaksyon. Kaya naman si Camille ay walang magawa kung hindi ipaghanda ng mga kain si David. Kaya hindi maiwasang magtaka ni Santino bakit gano'n na lang ang pakikitungo ni David sa kanyang asawa. Nakitang-kita na ang pasa sa muka ay siya pa ang nagsisilbi ng pagkain. Habang si Colonel Suarez naman ay nabalitaan na kina Jacobe at Samonte ang nalalapit na shipment ng kanilang target. Kaya agad na nagkaroon ng malaking meeting ang kanilang presinto. At dahil napaalam na rin nila kay General Pacheco ang lahat, ay full force na ang kanilang grupo sa magaganap na raid. Kaya nang matapos ang briefing nila Jacobe ay agad na lumarga ang mga pulis para sa operasyon. At sina Supremo naman ay maagang gumising para iligtas na nga si Amanda. Kaya hindi na rin sila nagsayang ng panahon at suot ang kanilang mga uniforme at agad na silang pumunta ng ospital. At sina Lucio at Yoli pa rin ang kakausap at kukuha kay Amanda. Habang sina Turco at Mang Berting naman ang magpapanggap na gwardiya. Habang si Supremo naman ang electrician. Kaya nang buo na ang plano nila ay agad na rin silang pumasok sa loob ng ospital. Kaya sina Yoli at Lucio ay agad na pinuntahan ang kwarto ni Amanda kung saan ito naka-confine. Pero laking gulat nila na makita ang mga nurse na nag-aayos na nga ng kwarto at di malaman kung nasaan si Amanda. Pero buti na lang ay nag-iwan ng sulat si Amanda na inilipat nga siya sa East Wing. Kaya sina Supremo ay agad na pumunta ng East Wing para tignan ang sitwasyon. Pero dahil sa kapistahan ng Nazareno ay kakaunti lang ang hawak na pulis ni General Pacheco. Kaya inutusan niya si Mulong na bantayan ang buong lugar. Konti lang ang pulis ko dahil nasa pistahan sila ng Nazareno. Kaya kayo inaasahan ko magbabantay kay Mama Amanda. Siguraduhin niyo sa akin na hindi makakalapit dito si Primo. At dali-dali na ring umalis dahil sa malaking operasyon na gaganapin ng kanyang kapulisan. Kaya sa pagdating ni Supremo sa East Wing ay bumungad sa kanya ang napakaraming tauhan ni Mulong. Kaya nagdesisyon silang gamitin ang kanilang Plan B. At ang Plan B na ito ay ang pagtatanim ni Turco ng bomba sa ilalim ng isang sasakyan. At agad nga nila itong pinasabog. Nandito na ako sa pinaglipatan ni Amanda. Nandito mga tauhan ni Augusto. Lipat tayo sa Plan B. Na naging dahilan para maalarma ang lahat ng tao sa loob ng ospital. Kaya sinamulong ay inutusan ng ang kanyang mga tauhan na tignan ang nangyari sa labas. Habang si Mang Berting naman ay binaril ang lahat ng CCTV sa kanyang lugar. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Ang pagtakas nila Amanda, ang pagpunta ni David sa planta, ang meeting nila Angkong at Ramon, ang raid ng mga pulis. Natunghen nga nating matagumpay sina Supremo na mahati ang puwersa nila Mulong
Makarang mapilitang lumabas ang ibang tauhan nila para tignan ang nangyaring pagsabog na ginawa nila Supremo. Kaya nagawang makapasok nila sa kwarto ni Amanda at mailabas ito ng ospital. Kaya si Mulong ay dali-dali nang tinawagan si General Pacheco para ipaalam ang nangyari na dumating na nga si Supremo at nagawang maitakas si Amanda sakay ng isang ambulansya. Kaya sa pagdating nila General Pacheco ay agad nilang nakasalubong ang isang ambulansya sa kanilang daan at agad nila itong pinahinto sa pag-aakalang sina Amanda at Supremo ito. At si David naman ay dumating na nga sa planta ng droga kung saan nakita niya nga ang sako-sakong kemikal na ginagamit sa kanilang negosyo. Pero ang di nila alam ay magkakaroon din ng malaking meeting sina Angkong kay Ramon para magbayad utang at humingi na rin ng dagdag proteksyon dahil sa kasalanan nila kay Mr. Salazar. Kailangan natin si Ramon, oras maningil na sa atin si Salazar. Pero ang di nila alam ay nakabuntot na sa kanilang sasakyan ang grupo nila Tanggol at ang mga pulis naman ay dahan-dahan na ring pinalibutan ng lugar para sa magaganap na raid. Ikaw, ang sa tingin mo, mahuhuli kaya si David lalo na napalibutan na ng mga pulis ang buong lugar? Kaya comment down below na yan. Kaya abangan na iba pong magaganap sa PJ's Batang Quiapo. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, ibig sabihin ay solid fan ka ng Batang Quiapo. Kaya inaanyayahan kitang sumali sa aming Facebook group na Solid Batang Quiapo, kung saan dito kami magpo-post ng updates at behind the scene tungkol sa FPJ's Batang Quiapo at sama-sama nating pag-usapan ang paborito nating palabas. Kaya sali na!